Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So muli po, nandito na naman po tayo sa ating programa. Pero bagong lahat, pinabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Happy New Year. At syempre, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Especially maging ating mga kababayan sa abroad, maging mga kababayan din po natin Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, pasensya na po kayo mga kababayan kung ako po ay hindi nakapag-vlog buong araw kahapon dahil sa hindi po inaasahan. Habang ako po ay gumagawa ng lutuan po ng nyog, no? Di ko po sinasadya na mahulog po sa aking bulsa yung cellphone. So dahil po sa nahulog, ayun, medyo nagkaroon po siya ng problema. Yun, hindi na gumana. Ako'y lungkot na lungkot po. Doon sa mahabang ang ating mga kababayan ay bumabati po sa atin ng Merry Christmas and Happy New Year. So sa mga kababayan po natin, sa mga kaisa natin, dito ko po malalaman kung talagang kayo po ay aking kaisa at talagang nais ninyo na ako ang inyong lingkod po ay maging masaya o maging merry sa taong pong ito. Ang akin lamang pumunting kahilingan, lalong-lalo na po kung nakikinig man ang ating mahal na Pangulo, maging mga kababayan natin sa abroad na maluwag po, baka pwede naman po na makalambing ng pambili ng cellphone. No, hindi ko po hangad ng masyadong mahal, pero yun lamang po ang aking munting kahilingan. Kaya ang ginawa ko po kahapon, kahit gabing-gabi na, no, siguro mga alas 7 ng gabi, kahit malayo, ako po ay nakiusap sa aking kapatid na kung maaari magamit ko muna saglit ang kanyang cellphone sa araw na ito dahil para naman po hindi rin po mag-alala yung ating pong mga kababayan. So yun lamang po yung aking munting request sa ating mga kababayan na makakapanood po dito. No? Alam niyo naman na ang trabaho ko ay dapat araw-araw tayo naglalahad ng mga pangyayari sa ating bansa o sa mga kaganapan o ginagawa ng ating mga kalaban. Nang sa ganon ay mahadlangan natin ang kanilang mga masasamang balak. So yun lamang po ang aking munting kahilingan sa inyo mga kababayan. Okay, dapat kahapon ko po ito itatapik pero wala akong magagawa, talagang ganun ang buhay. So ngayon, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong muling si Cabral at yung babaeng, yung bride na natagpuan na, no? At itong mga tokmol na vlogger ni Sara Bulate o ng mga politikong nakikipagsanib puwersa kay Sara Duterte para mahadlangan yung kanilang kumbaga sa nalalapit na katapusan sa kanilang mga kahiyupan na ginagawa po sa ating inang bayan. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, lumabas na ngayon ang katotohanan. Di ba, sabi ng mga vlogger ni Sara Duterte o ng mga Duterte, na hindi daw si Cabral talaga yung namatay. At ang namatay yung bride, kinidnap. Ganun ang pagkasabi, ganun ang ginagawa ng iba. Ganun yung explanation ng iba. So, maliban na sinasabi nilang hindi yun si Cabral, isa din sa gusto nilang palabasin na sinadyang kidnapin yung babaeng bride na ito na nakita na po, no, ng ating mga kapulisan, kung di ako nagkakamali, sa Pangasinan, no? At balita ko itong babaeng ito dahil nga sa ilang araw nang walang kain, walang maayos na tulog, grabe yung pagkapayat. Pumayat, ibang-iba siya dun sa picture nung kung saan ay hindi pa siya lumayas, no? So, inamin ng babae
na siya ay naglakad lamang, no? At yung iba ngay na-touch talaga ng gusto sa kanyang sinabi, at iba-iba yung mga naging komento tungkol sa kanyang mga ipinahayag, no? So, pero ganoon pa man, masaya po tayo. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan po ng pagkatuklas na dito po sa babaeng ito na bribe, lumutang o mas nakita natin ang kawalangian po ng mga vlogger nito pong mga Duterte, na kung saan puno po mga kababayan ng kasinungalingan, punong-puno po ng paninira para lamang sirain o wasakin po ang administrasyon ito. Ngayon, tulad ng sinabi ko, ilang beses na nangyari na pinagtangkaan po nila mga kababayan na wasakin, sirain ang administrasyong ito, higit sa lahat ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero anong nangyari? Lagi pong nasa likuran ng ating Pangulo ang katotohanan. At lagi po siyang nililingap, tinutulungan, ginagabayan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito sa pangyayaring ito na natuklasan na hindi itong babaeng ito na natuklasan ng ating mga kapulisan na buhay, no? Itong ride na ito na nalaman o kinuha ng ating mga kapulisan, no? Iyan po ay malaking sampal sa mga vlogger o sa mga amo ng mga vlogger na ito na nagkakalat ng kung ano-anong mga kumbaga sa malawalang yang mga kasinungalingan, no? Para lamang po sirain ang administrasyong ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat matuto na po itong mga vlogger na ito, no? Hindi yung dahil sa pera. Kaya alam niyo, ako, ang sakit ng katawan ko. Alam niyo, buhay bundok, hindi madali. Alam ng mga kababayan natin yan. Oo, yung magkukupras ka, yung aakit ka ng niyog, hindi madali. Oh, tignan niyo yung kamay ko. Kung titignan niyo yung kamay ko, mga kababayan, oh. 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 Puro kubal. Puro kubal, oh. 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 Puro kubal. Sa kakahawak ng itak, palakol, no? Oh. Yan ang buhay ng ano. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas mamatamisin ko pa na maging vlogger na mahirap kaysa maging vlogger na mayaman, na kung saan hindi na nga napapakinabangan ng taong bayan, nagiging pasaway pa, nagiging pabigat pa sa gobyerno, o nagiging banta pa sa buhay ng ating Pangulo, no? Kaya sabi ko nga, grabe, pero mas grabe ang Diyos. Bakit? Habang paggrabe ng paggrabe yung ginagawa nilang paninira sa ating Pangulo, paggrabe naman ng paggrabe yung protection na ibinibigay ng Pangulo ay ng Diyos sa ating Pangulo. So tinatapatan po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat yung ginagawa ng mga diablong kampo ni Satanas, no? So alam nyo kasi, marami kasing naniniguro Maraming naninigurong politiko na makaligtas sila. Kaya kung ano-ano mga fake news, lalong-lalo na ngayon, lumabas na sa pag-iimbestiga na itong si Sara Duterte meron ding sangkot din sa insertion ng 1 billion. Na kung saan 'di ba? Walang pinagkaiba sa istorya sa ginagawa ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya pala 'di ba? Lalo na itong si Paulo Duterte, isa pa yan. Kaya nga ang request ng ating mga kababayan, dapat itong si Sara Duterte imbestigahan din sa ICC, pero alam ko hindi haharap yan. Yung kapatid nga niyang si Puloy, yung kapatid nga niyang si Puloy na isang congressman na binigyan ng 51 billion
na hindi naman inilapat sa tawag nito sa proyekto, nung pinatawag ng ICC, walang nagawa nga ang ICC. Pero sa bagay, kung nakakagawa ng solusyon o paraan itong mga kalaban natin para takasan po ang kanilang mga pananagutan sa batas, natitiyak ko din na may ibibigay din o may nakahanda ring paraan ang Diyos para sa mga taong ito. Yan po ang nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan. So, tulad nga po ng sinabi ng ating Pangulo, na yung paninira ng mga ito sa kanya ang sisira din sa kanila. Kumbaga, masama yung tinanim nila sa ating mahal na Pangulo, asahan na nila na ang bunga ng kanilang pagtanim ng masamang buto, masama din, di ba? So, ganun pa man sa ating mga kababayan, alam nyo, ang hirap kasi, yung mga politikong yan, mauutak yan, no? Mauutak yung mga yan. Meron kasi mga diskarte yan, na hindi po kasi masyadong inilalahad ng ilang mga politiko o ng ilang mga vlogger, no? Pero tayo dito, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung estilo ba ng mga politikong ito. Meron kasi silang estilo para po sila ay halimbawa gusto nilang manatili sa pwesto. Alam nyo kasi sa panahon ngayon, lalo na sa mga probinsya, hindi ka mananalo dyan kapag ang kalaban mo ay mapera. Hindi ka mananalo dyan. Lalong-lalo na kapag ang pera mo ay kaunti lang at ang puhunan mo lang ay karangalan, katapatan, hindi ka mananalo. Sa panahon ngayon, mga kababayan, yung mga politikong tapat, yung mga politikong may totoong damdamin at may hangarin na maganda para sa bayan, kadalasan sila yung natatalo. Bakit? Yun lang kasi yung alam nila na pwede nilang ipagmalaki. Para mapaniwala ang kanilang mga kababayan at para maiboto sila. Pero yung kabaitan na yan, yung katapatan na yan, ay madali pong matalo yan ng pera. Ngayon, sa pamamagitan po kasi ng pera na yan, napapasunod po ang ilan nating mga kababayan. Karamihan pala, hindi ilan. Alam nyo, sa totoo lang, huwag naman sana magagalit ang ating mga kababayan. Gusto ko sabihin sa inyo yung totoo, na maging tayo man ay may pananagutan sa batas. Kung tutuusin, tayong mga Pilipino na tumatanggap, lalong-lalo na yung mga tumatanggap pala, hindi ako tumatanggap ng yung mga tumatanggap ng pera mula sa mga politiko tuwing eleksyon. Sa totoo lang, sa katotohanan, tayo ay mayroon din pananagutan sa batas kung tutusin. Ba't ko nasabi? Pag tinignan mo, halimbawa na lang dyan sa parting Samar, na pinamumunuan po ng pamilyang Tan. Yan. Gobernador Tan, Vice Gobernador Tan, Congressman Tan. Hanggang nung kanununuan nila, puro Tan na yan. Ilang taon na, o ilang dekada na pinamunuan ng mga Tan yung Samar na yan. May nagawa ba sila? May nakita ba tayong good project nila? Wala. Hanggang sa ngayon, lahat ng dumadaan, Maynila na dumadaan papunta dyan sa Samar, ang number one na nireklamo nila, yung kalsada. Yung malawalang yang kalsada. Yan ang tamang term yan. Yung malawalang yang kalsada. Na para bagang tinalo pa yung bato-bato dun sa mataas o matirik na kabundukan na kung saan talagang pag di ka nag-ingat, disgrasya ka o disgrasya ang aabutin mo. Hindi po tayo nagsisinungaling dito. Ito po'y katotohanan lamang na sinasabi natin. Ngayon, yung mga taong dumadawa ay reklamo. Pero sa totoo lang, walang karapatan ng mga taga-Samar
na lalong-lalo na yung mga tumatanggap ng pera tuwing eleksyon na magreklamo. Bakit ko nasabi? Kasi yung pambayad o yung panggastos sana sa kalsadang yan, ibinulsa din naman nila eh. Dahil ko nasabi. Hindi nyo ba alam na yung perang binibigay sa inyo ng mga politikong yan ay galing sa mga pera na para sana sa proyekto ng kalsada? Halimbawa, nakakuha yung congressman. Kaya nga na, bagong election, nag-aano yan sila ng ng proyekto eh. Oh, di pag nakuha na yung pera ng congressman, hindi niya gagamitin yan para sa kalsada. Ilalaan niya yung perang yan para sa susunod na eleksyon. Nang sa ganun, ay siya pa rin yung nasa pwesto. Oh, ngayon, di ito na, eleksyon na. Yung proyekto, yung kalsada, sira-sira pa rin. Yung mga proyekto na dapat ay tinayo na, wala pa rin. Bakit? Yung pera, nakaano lang, nakatenga lang. Kasi yan ay nakaano sa eleksyon. Pwede eleksyon na. Oh, pag nakita nung congressman na, siraulong congressman na to, na ang binibigay ng kanyang kalaban doon sa mga tao, kababayan niya ay 3,000, dodoblehin niya yan. Oh, sige. Oh, siyempre may mga reporter yan eh. Oh, anuhin niyo yung mga tao, sabihin niyo, dodoblehin ko yung 3,000, 6,000. Oh, siyempre, saan ka pa? Doon ka sa 6,000. Siyempre, alam niyo naman mga Pilipino, pagdating sa mathematics, matatalino yung mga yan, lalong-lalo na kung yung pera mabilis na mahahawakan ng kanilang mga kamay. So ngayon, ang nangyayari, yung walang niyang politikong ito, yung walang hiya sa sarili, yung walang hiyang politikong ito o walang hiya sa batas, itong politikong ito, tama ba yung term ko? Mukhang may mali. O yung walang kwenta o yung trapong politikong ito ay mananatili sigurado sa kanyang posisyon. Kaya hanggat nandiyan siya sa kanyang posisyon, hindi rin magbabago yung kung anumang nakikita mo habang siya pa rin ang nakaupo. Bakit? Yung pera na dapat sana sa kalsada na yan o sa highway na yan ay napunta sa bulsa ng mga Pilipino na kung saan saglit lang ay nawawala. Kaya ko sinabing kung tutuusin, yung mga Pilipino tumatanggap ng boto ay isa din siya dapat na panagutin. At walang karapatan na magreklamo sapagkat sila ay naging kasabwat ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Masakit sabihin ito, pero gusto ko lang sabihin para matauhan naman ang ating mga kababayan na dahil sa inyong pagtanggap ng pera mula sa mga politiko, pera na mula sa mga politiko na kung saan yung pera niya ni dapat sana sa mga proyekto ay tinatanggap ninyo, no? Na kung saan ay bigla na lang nawawala. Kung hindi nyo sana tinanggap, malamang yung bagong uupo, malamang pwede pang makuha sa kanya yon at maaaring, di ba? Mailagay na sa tamang proseso. Kaya nga kung tatanungin, lumala lang naman o nagiging lang naman yung ganitong problema sa ating bansa dahil ibinibigay sa mga congressman na to, sa mga gobernador na to, yung pera, no? Limpak-limpak na pera. Kaya nga marami nag-uunahan, marami nagpapatayan ngayon dahil nakikita o nalaman ng mga politiko o ng mga negosyanteng tao na yung pagiging lingkod bayan pala ay pwede kang yumaman dyan, maging bilyonaryo. Tingnan nyo si Escudero, si Jingo Estrada, si Villanueva. Tingnan nyo. Kahit nga si Villanueva na pastor na, ito si Joel, pastor to. Ano ginawa niya? Dahil nakita niya mas malaki ang income, mas malaki ang pera sa politika. Kinalimutan niya, tinalikuran niya yung pagiging pastor niya. Mas pinili niyang maglingkod sa pera kaysa maglingkod sa Diyos. Kaya tingnan niyo, nagkabisit ang buhay niya. Sinusumpa si Joel Villanueva ngayon. Diba? Kasi sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng maglingkod sa pera at sa Diyos eh. Lingkod siya ng Diyos eh. Mas pinili niyang maglingkod kuno sa mga Pilipino. Hindi. Diba? Mas pinaglingkuran niya yung pera. Bakit? Dahil sa pera, nakakapagsinungaling na siya.
Dahil sa pera, ayun, di ba? Nagiging sakim na rin siya. Dahil sa pera, ang mga barkada niya, mga kawataan na katulad ni Bongo, katulad ni Sara, katulad, di ba? Imbis na turuan niya na huwag tayong ganito, huwag tayong wala. Isa din siya. Bakit? Dahil sa pera. Dahil mas pinaglingkuran niya ang pera kaysa sa Diyos. Di ba? So, sa totoo lang, balikan natin yung sinabi natin kanina tungkol sa mga vlogger na naninira po sa ating mahal na Pangulo. So, isa lang ang masasabi ko sa mga vlogger nito. Ilang beses ko naman kayong pinagsabihan, ilang beses ko na kayong sinabihan na huwag niyong sisirain ang ating mahal na Pangulo sapagkat kitang-kita naman. Kitang-kita naman yung kanyang mga performance, kitang-kita naman yung kanyang, di ba? So, sa totoo lang, grabe yung paninira. Isa pa yung estilo nila ngayon na paninira sa ating mahal na Pangulo. Alam niyo kung ano? Yung false, tawag nito? Merong yung average score ng ating Pangulo sa kanyang performance. Sabi, bumaksak daw. At si Sara, mas tumaas daw. Isa pa yan sa pinapakalat nila. Putang ina. Pati ba naman nga hanggang ngayon gagawin pa rin tanga ang mga Pilipino? Anong performance ni Sara Duterte? Mag-abroad tapos lumikha ng welga? Performance ba yon? Pumunta doon sa dahig, magkalat ng lagim kung saan sa area ng mga sa Pilipinas, dito sa Pilipinas? Performance ba yon? Sa totoo lang, kung titignan ninyo yung mga satellite ng bobang ito, wala eh. Marami siyang inilagay na satellite kasi ito lang yung first time na Vice President na naglagay ng mga satellite o satellite office ng Vice Presidente. Pumupunta doon yung mga tao, wala naman natatanggap laging sirado laging busy. Sa totoo lang, ang dami nagre-report sa akin yan. Pero ginastosan yun. Laging close. Anong performance? Sige nga, magagawa ba ni Sara Duterte nagawa ng ating mahal na Pangulo? Anong tulay na paggawa niya? Lahat ng proyekto ng tatay niyang sira, bulok, inaangkin nga niya kasi wala siyang maipakita di ba? Paano sasabihin na mas maganda yung performance niya? Ibig sabihin, mas maganda pala yung babaeng o yung vice presidente, yung isang politikong walang ginawa kundi magbanta sa buhay ng iba, manggulo, lumikha ng kaguluhan, makipagsabuatan sa China. Good performance ba yun? Kalokohan yan. Yung Pulse Asia survey nila, malamang binayaran yan. Binayaran yan. Kaya biro mo, lumalabas pa na grabe. Tingnan nyo lahat ng paninira, lahat ng mga fake news gagawin nila. Pero sabi nga ng ating mahal na Pangulo, ano lang naman yan? Wala naman talaga yung katotohanan. Kumbaga parang, ano lang yan ba? Pulsuhan lang. Iba naman yung minsan kasi mali yung pagpupulso imbis na buhay, patay na. Wala nang pulso. Okay, sa ating mga kababayan, maraming salamat po at doon naman sa ating mga kasamang vlogger, bagong taon na, mamayang, kung di ako nagkakamali, mamaya ba? O sa bukas pa? Mamayang gabi na nga, isa lang ang masasabi ko, magbagong buhay na kayo. Magbalik loob na kayo sa gobyerno, Kasi nagmimistula kayong mga MPA, nagmimistula kayong mga bandido, nagmimistula kayong mga tulisan, wag yung wag yung isipin yung pera, di ba? May mga kamay naman kayo, buti nga kayo hindi masyadong nasa alanganin ng buhay niya. Ako nga kahit nasa alanganin na buhay ko di ba? Pinipilit kong gumalaw. Yun lang ang masasabi ko. So muli po, sana po sa araw nito, tulad po ng aking kamunting kahilingan, sana po ay may mga kababayan po tayo, lalong-lalo na, especially yung mga ka-BBM natin, o ating Pangulo, sana naman, kahit sa munting regalo, ay makatanggap po ako sa inyo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mga sa ating ng bayan. Maraming salamat po.